Tuluyan na nga po mga idol nag-move on ng Golden State Warriors kay Al Horford since kahit anong kanilang gawin, hindi pa rin naman nila ito nakukumbinsi na pumirma at maglaro sa kanila. Inaasahan rin naman sana na pipirma siya ng kontrata ngunit makalipas ang 2 linggo wala pa rin nangyayari. Kaya tanong ng karamihan, ano nga bang tunay na rason bakit ayaw ni Al Horford sumali sa Warriors? Kung meron man nga pong isang team siguradong makakabigay sa kanya ng opportunity na magkampiyon bago ito magretiro, walang iba kundi ang Golden State. Maaari nga niya ditong makuha ang starting center position kapag naging maganda ang kanyang laro. Subalit lahat nga yan nabaliwala dahil kung inyong matatandaan, nagkaroon nga noon ito ng alitan kay Jimmy Butler sa naging rivalry ng Boston Celtics at Miami Heat sa East. Kaya mukhang hanggang ngayon hindi pa rin sila magkakasundo, kaya ito ang itinuturong dahilan bakit ayaw ni Al Horford na maglaro para sa Golden State. Samantala, simula nga po nang magsilabasa ng rumors patungkol kay LeBron, nananahimik nga agad ang Los Angeles Lakers sa paggawa ng move. Kahit man marami pang mga magagaling na veterano na available sa free agency at sa trade market, wala pa rin naman silang ginagawa. Pero ayon sa isang insider mula sa Lakers, kinumpirma na meron pang 1 o 2 move ang gagawin ni Rob Pelinka para mapalakas ang lineup. Una ay ang kanilang gagawin ng posibilidad na pagtanggal kay Shake Milton na meron na lamang nga pong team option na nagkakahalaga ng $3 million non-guaranteed contract. Sa ngayon, meron ang Lakers hanggang July 20 para mag-decide kung i-waive nila ito o pananatilihin sa lineup hanggang sa maging isa itong guaranteed contract. Kung sakaling i-waive o tanggalin, magkakaroon sila ng 2 bakanting pwesto sa lineup at mas lalaki ang kanilang cap space ngayong off-season. Sa kabilang banda, inamin nga po ng ilang mga analyst na isa ang Dallas Mavericks sa mga teams na magiging paborito sa Western Conference na makapasok sa NBA Finals. Sa kabila ng pagiging undermanned ng lineup, sa inaasahang hindi pa rin paglalaro ni Kyrie Irving, expected na magiging competitive sila sa lalim ng kanilang lineup at sa dami ng mga talentadong player. Ngunit magiging kalaban lamang nila dito ay kung mananatiling healthy ang lahat buong taon. Maliban kay Anthony Davis, may ilan pa nga silang player ang inoperahan para ayusin ang kanilang mga natamong injury, kagaya ni Davis na inoperahan sa mata at si Derek Lively II na inoperahan sa paa. At bagamat makakapaglaro agad ito sa pagsisimula ng season, questionable rin naman ang magiging healthy ng bawat isa. Alam naman nga ninyo na lahat ng mga key player merong history ng injury mula kay Clay, Davis, Gafford at maging si Cooper Flagg na nagtamo ng injury last year sa college basketball. Kaya kailangan nga pong maging conscious ang kanilang team pagdating sa kalagayan ng kanilang mga players.